Hello mga Mima! So for today's vlog, ay mag-aayos ako ng aking mga bagahe dahil uuwi ako ng Pilipinas. Tama po ang narinig nyo at uuwi ako ng Pilipinas. At mamimiss ko tong lugar na to kung saan ako nag-i-stay dito sa Dubai. So ayan na, on the way na nga ako, papunta ako sa airport. At wala pa akong tulog dahil hindi talaga ako makatulog. Hindi ko alam kung excited ba ako talaga or excited akong harapin yung mga problemang haharapin ko pag uwi ko sa Pilipinas. At ayan mga Mima, nandito na ako sa may airport. Bababa na ako at kailangan ko na mag-check-in ng aking bagahe. So, ang kailangan ko muna palang gawin is titimbangin ko, no? Kasi baka mamaya lumagpas na ako at magbayad pa ako ng sobra sa aking mga maleta. So, ayan, at matapos na akong kiluin at nakapag-check-in na ako. So, nakapasok na ako at pupunta na ako sa may mismong immigration. May boarding pass na rin ako. Ayan, mag-train muna kami. Papunta kami sa may immigration. Hindi siya diretso na makikita natin yung immigration, no? O, ayan, magpapanggap muna tayo. Kunyari hindi na antok, pero antok na ako dyan, mga Mima. At ayan, nakalabas na nga kami ng train. Papunta na kami sa may immigration. So, ayan, at naiiyak nga ako kasi hindi ko alam kung masaya ba ako na malungkot na ewan. Dahil nakaramdam nga ako ng gutom, mga Mima. Naghahanap ako ng pwede kong kainan. Marami naman pwede. What I mean is yung gusto kong kainin. So siguro dun tayo sa pangmasa. Ayan, tcharan! McDo. At dahil tapos na nga kumain, mga Mima, ayan, pababa na ako. Ayan. At dahil naiyosi ako, busog. So, yosi mode muna tayo, no? Yosi habang nag-iisip-isip din ng mga bagay-bagay. So, ayan at etong babae na to, yung nasa harap ko, nakilala ko siya. Same kami ng flight. Pauwi rin siya ng Pilipinas. Connecting flight din siya. So, nagtsikahan kami at nagkasabay na rin. Ayan. Parang di pa rin ako makapaniwala na uuwi na ako ng Pilipinas. Haha. At ayan, nag-aantay na nga kami ng flight namin. Cathay Pacific yung airlines namin. At ayan, medyo matagal nga at delayed pa nga yung flight. Nakakainis. Yung tipong uwing-uwi ka na at sakay ka na sa aeroplano para makapwesto ka na at makapag-relax. At ayan, sa wakas, papasok na kami sa loob. Sa wakas at makakapagpahinga na rin. Makakapag-relax ka, yung tipong chill ka na lang. So, ayan na, Mima. At, papasok na nga po kami sa loob ng aeroplano. Napakalaki din ng airport nila dito sa Dubai. Tatlo yung airport nila dito. So, nandito ako sa may Terminal 1. So, ayan. At hinahanap ko na nga yung aking upuan. O, diba? Paanga-anga. So, ayan. At nakaupo na nga ako sa wakas. Ang punta muna namin neto sa Hong Kong kasi connecting flight nga kami. So, dun muna ang punta namin. Then, mag-aeroplano kami ulit. Papunta naman ng Hong Kong to Manila. So, tingnan ko nga yung aeroplano. Kita kasi yan dyan sa may tawag yan, screen nila kung maandar na ba siya. Tsaka syempre mararamdaman mo rin naman. So ayan, at manonood muna ako. Ayan nga pala yung food nila, kare-kare ang pinili ko. Kare-kareng walang bagong, pero in fairness masarap siya. At ito naman yung breakfast nila, mga Mima, antok yarn. At ayun nga, mga Mima, nandyan na kami sa may aming destination sa Hong Kong. So, ayan, at pababa na kami. Papunta na kami sa may airport. So, mag-aantay kami ng panibagong flight pauwi na Manila. Hindi ka naman kasi pwedeng lumabas ng airport dyan, no, hanggang sa
loob ka lang habang nagantay ka ng panibagong flight mo going to Manila. So ayan, tamang ikot lang ako dyan siguro mamaya, tingin-tingin. Habang nagantay ng next flight namin. Dyan muna kami sa Hong Kong. Magantay kami ng 3 hours. At sasakay kami ng eroplano ulit papunta naman ng going to Manila. Hong Kong to Manila. Sige, ilaban mo yan. Ilaban mo yung mata mo, Mima. Idilat mo. Kahit pumipikit-pikit ka na sa sobrang antok. At ayan, mag-aanap nga ako ng smoking area kasi nga inaantok na ako, no? At gusto ko manigarilyo. Abay, shoota. Yan dulo to dulo. Makapag-yosi ka lang. Yan ang pupuntahan ko. Apakita ko sa inyo mga Mima kung gaano kalayo din. Bongga naman kasi yung airport ng Hong Kong talaga. As in panalo, napakalaki. So straight kung straight lang yung pupuntahan mo. At ayan, yung area na yan dyan ng pwedeng manigarilyo. Sa tawag dito, Sky Garden yata yung tawag nila dyan yan. At tapos na ako mag-yosi, no? Hindi ko na pinakita. Ayan yung flight namin na papunta naman ng Hong Kong to Manila na. So ayan yung CR nila, no? Papunta na ng langit, charot. Haha. Akala ko mali ako ng pinasukan eh. Puro puti kasi. Pero in fairness, napakaganda at linis ng CR nila. Pwede ka matulog. Charis! Oo, nangangain ng tanga yan. Inosente ka, girl. Sabon, water, and dryer. Mga Mima, naaliw talaga ako dyan sa tatlong yan. So, ayan ang aeroplano. Di ko alam kung yung isasakay namin, pero basta. Niisip ko na lang, padating na yung aeroplano. Excited na ako umuwi. Para sa anak ko, syempre. At alam niyo na, maraming problema sa Pilipinas na dapat ayusin, kaya talaga ako umuwi. Siya na rin din syempre yung para makita yung anak ko, especially yan yung anak ko talaga kasi magbe-birthday siya. So ayan, fast forward, nandiyan na po tayo sa may airport ng Pilipinas. At ayan po yung duty free ng Philippines. O diba, daming kabayan. May balay rin, syempre, malamang airport yan, diba? Shumayan. At ayan, inaantay ko na nga yung bagay ko, no? Dalawa yan, dalawang bagay. At chinekin ko para wala na akong hawak. Santay, ayan na, nakuha na siya. Philippines. O ha, bongga. Namiss ko ang Pilipinas. Shoot, magdadalawang taon din ako hindi nakauwi. So ayan at nasa labas na nga ako. Ayan ang sumundo sa akin si kumpare kong Jay. Shoutout dyan, napakabait niyan tropa ko na. Asawa yan ng tropa ko. Hindi kasi free yung tropa ko na asawa niya, yung wife niya. Dahil magsusunod na anak nila. So hindi nakasama. So nabubulol na ako. So siya lang. At ayan, daan na nga kami sa matawag dyan. Yung Skyway ba yan? O yan, basta yun na yun. Nabobo na no? Hindi lang nakauwi na magdadalawang taon, nabobo na. Ayan, matraffic niya. At mahaba-habang biyahe ito, papunta ng Fairview, Lagro. Tcharan! Fast forward! Ayan na po siya, ang nakamamahal kong anak ko. Naiyak talaga ako nung narita ko, bayan laki na. At hawak talaga yung Jollibee niya na dala ko. Grabe mga Mima, di ko akalain. Magbabalikat ko na, magano na malapit na sa balikat ko yung anak ko nung iniiwan ko to, malis ako. Maliit lang, napakabilis talaga ng panahon. Konti na lang, mas malaki na siya sa akin. Sobrang namiss ko yung anak ko at eto na nga. Eto yung pinaka-hinihintay ko eh. Sa totoo lang, eto, gigil na gigil ako yung bungad sa akin na napakaruming bahay. Iniwan ko kasi to at iniwan ng taong pinagkatiwalaan ko na tinuring ko ng anak din pero wala. Ganun talaga ang buhay, so kalimutan na natin yun. Ang importante, maayos ko lahat ng problema ko at kalimutan na rin sila. Mga taong tinulungan ko na hindi ako pinahalagan. So ayan, nagugutom na nga ako dyan at kailangan ko munang kumain mga Mima para mailakas tayo pag bumanat ng linis ng bahay. Okay na yan, talo-talo na yan kung parehong tinidor. Basta kakain ako. So matik yan at ang dami kong lilinisin kasi
ilang buwan or taon din siya, 1 year, almost 1 year din na hindi siya naiwan siya ng ganito na hindi naayos yung bahay ng malinis. Kasi ako, pag naglinis talaga ako, pulido yung gusto ko malinis talaga. Yung linis na totoo Pa-Jollibee pa. Gutom na gutom yan. Sige, kain mo yan. Para mamaya bagsak ako after kong maglinis at gawin yung mga dapat kong gawin dito sa bahay. Hay, buhay nga naman. Tandaan nyo, hindi lahat ng umuwi ng Pilipinas para magsaya. Yung iba, para harapin yung mga dapat nilang harapin na problema sa Pilipinas. At ayan nga pala yung tsinelas ko, hindi ko siya nadala, no? Bago yan. Bago lang siya, bago ako umalis papuntang Dubai. Nakalimutan ko siyang dalhin. So, ayun, ginamit ko na, buti okay pa siya. Naubos ko, diba? In fairness, hindi yan gutom. Gutom na gutom lang. So, ayan, magpapahinga lang ako saglit. At hindi pa kasi ako nakakaramdam ng antok. So, sayang naman kung wala akong gagawin. Kaya, ang gagawin ko is umpisa ko na rin yung paglilinis dito sa bahay. Ayun, para kahit papaano mabawasan yung mga kalat sa paningin ko. O, diba? May muscle yarn. Yakan-yaka yan. Ito nga pala yung ref ko. Shoota, tignan yung mga mare. Kung nilinis na yun actually, pero nagkaroon na ng ganyan stain. Dahil siguro sa tagalan na hindi nagagamit, napakamahal niyan 28,000, tas ganyan na mangyayari, diba? Ewan ko na lang, iyak tawa. So, ayan siya. Yan ang una kong lilinisin, no? Ewan ko, marami namang pwedeng unahin, pero ewan ko yun yung naisipan ko lilinisin kasi siguro dahil mahal. Mahal yan, mahal na mahal ko rin yung rep na yan. Sobrang mahal ko yung mga gamit ko, iniingatan ko. Pero wala nung umuwi ako dito ng Pilipinas, marami akong gamit na nasira. Na napakasakit lang sa loob kasi yung iniingatan mo yung mga gamit mo pero ibang tao hindi pinahalagahan. What to do? Nangyari na di ba? Pero yung mga taong tinulungan ko na yan na hindi ako pinahalagaan din na hindi na-appreciate yung mga tulong na ginawa ko sa kanila. Ekis na yan. Ekis, kahit kamag-anak ko pa yan. Ekis na kayo. Kaya sobrang nakakadala magtiwala sa ibang tao. Yun nga, pamilya mo na diba? Pero, ganun pa. So, ganun talaga siguro ang buhay, no? Bahala sila kung yun ang ginusto nila, kung yun ang gusto nilang buhay. So, ayan nga mga mima at niisip ko pa kung anong unahin ko. Maglalaba ba ako? Unahin ko ba isang kwarto? O yung isang kwarto? O yung CR? Wait lang. Isip-isip. Wala namang isip, char. So, ayun nga, naisipan ko rin na unahin tong isang kwarto, no? Tignan ko muna kung ano yung pwede kong tanggalin dyan at ayusin. At kung nakikita nyo nga yan, may hawak na akong walis at nagwawalis na ako. Medyo bawasan muna natin yung mga kalat sa sahig, no, para hindi siya naiipon at hindi rin nakakairita. Hindi ko to matatapos ng oras lang or isang araw, mga mima. So, siguro hanggang bukas itutuloy ko to kung di ko naman matapos lahat tong gagawin ko ngayon. Importante is may magawa tayo, diba? Yan. Ang cabinet ko na iniwan ko ng maayos. Tingnan nyo. Tingnan nyo, grabe. Yung mga bag ko, pabango. Yan na lang natira, ewan ko ba. May uminom yata. Ahaha. O, ayan nga pala. Hinahanap ko kasi yung sapatos kong yung Timberland. Kasi hindi ko siya nakita kung nasan. Tayan nakita ko dyan sa plastic. Nasa loob pala. Grabe rin yung dumi niya. Kailangan ko linisin. Pansamantala yung pinapapamunas ko muna yung marumi na siya kasi para matanggal lang yung mga parang ano bang tawag dyan? Parang amag na itsura yung mga puti-puti Tapos pupunasan ko ulit yan na ayusin ko. Wala kasi akong talaga panlinis niyan. Pero baka bibili na lang ako para maayos pa rin siya kasi sayang naman yung shoes ko na yan. Marami na ako nasayang na sapatos sa totoo lang.
Kasi siguro wala pinagdaanan ko na yung mga uso-uso na yan. Ayan, yung pinakamahal ko na Jordan ko yan. Napakasakit, Kuya Eddie. Wala sira na rin. Ito, yung mga bag ko na yan, Charles & Kit. Iba, binenta ko na yung mga mahal na bag. So, ito na lang yung mga tinira ko, tsaka yung MK ko na isa. So, baka ibenta ko na lang din sila kasi hindi ko naman nagagamit. Sayang lang. Ibenta ko na lang, di ba, kaysa masira lang nang hindi naman nagagamit. Yan, punasan ko muna siya. So, nagtingin ako sa Lazada ng panlinis ng bag, no? Para ano siya? Yan, hindi masira. Mukhang bago pa rin. Panlinis talaga ng mga bag na leather. Yan yung MK ko. Cutie-cutie yan Pero ewan ko ba't nawalan na ako ng hilig sa mga ganyan. Gusto ko na lang kung ano yung isang ginagamit ko. Yun na lang yung parang ganon. Parang okay na ako sa ganon. Siguro yung tawag dun yung marunong tayong makontento sa isang bagay. Dax. Char! Eme lang. Bagay yon bagay. O siya. At itutuloy ko naman ulit yung bako pang pwedeng gawin, linisin. Ayan, naisip ko nga yan dyan sa may cabinet dyan. Ay, nako. Tatapon ko lahat yan yung mga hindi ginagamit at alam kong expired na rin yan. Expired na rin yung mga yan. So, kailangan itapon na rin talaga para may space tsaka maayos talaga, di ba? Basta marami ako itatapon ng mga gamit at lilinisin dito sa bahay. Ayan, at dahil hindi ko nga abot, wala di tayo pinagpala ng tangkad. Okay lang pinagpala naman tayo ng ganda tsaka kaseksiyan. Char! Sabi! So, ayan, kumuha ko ng tungtungan at para maabot ko. Hirap kasi maging maliit So, excuse dyan sa puwet ko Pagpasensyaan nyo na. Kinakain ng puwet ko yung short tsaka yung underwear ko. Kinuha ko nga pala yung mga expired na at hindi na ginagamit na nakalagay sa cabinet at itatapon ko muna lahat yung mga laman nila bago ko siya ilagay sa plastics para sama-sama. Sayang to mga to ginagamit ko dati. Marami kasi akong stock na ganito para pag nagluluto. So ayan, at expired na rin sila lahat kaya kailangan ko na rin silang itapon. Dati kasi pag nag-grocery ako, talagang bumibili na ako ng medyo maramihan para may stock na ako sa bahay. Para hindi na ako lalabas para bibili lang ng mga kailangan. Parang isang bagsakan, ganun. Para less hassle na rin. Sayang itong mga to. Pati itong mga gamot, ang daming nasayang kasi hindi ko sila halos nagamit at nadala sa Dubai. Tinanggal ko na rin pala yung mga pinaglalagyan ng mga anik-anik sa loob ng ref. Kailangan ko muna silang linisin lahat at patuyuin. Pagkatapos ko palang linisin to, bala ko magpahinga muna kahit saglit. So ayan mga mima, magpapahinga muna ako at itutuloy ko tong aking vlog. Paalam! Siya nga pala mga mima, ayan, tinanggal ko yung lagayan ng mga anik-anik dun sa ref. Kasi hindi ako kontento sa punas lang. So, mas maganda yung talagang lilinisin natin siya, para malinis. Tapos, papatuyuin na lang natin, ganyan. Tsaka natin punasan pag talagang tuyo na para mas okay. So, medyo marami-rami rin yan kasi medyo malaki rin yung ref ko. So, pinagtatanggal ko talaga sila lahat para malinisan. At, yan nga, maging malinis, tignan. Tsaka yung amoy, kasi nakulob siya Nakalimutan ko rin na lagay yung tawag dito, uling. Maganda yun mga mima, yung uling sa ref. Pag hindi mo siya ginagamit, lalagay mo lang siya dun sa loob kahit naka-close siya. Na-absorb niya yung yung bad odor. Bad odor yarn.
ng ref. So, yan. Ayan. Kung nakikita nyo, pinatong ko na dyan yung mga, yan, pati yan. Humiga nga muna ako mga mima at magpapahinga saglit.